Dear Miss Love, paano kung ang tanging paraan para mailigtas ang nanay mo sa ospital ay ang tanggapin ang alok ng isang matandang byuda? Isang alok na hindi mo kailanman naisip na papasukin mo. Sa una, akala ko isang simpleng kapalit lang. Isang desisyong gagawin ko para sa nanay ko. Pero habang tumatagal, napansin kong hindi na lang pala utang na loob ang nabubuo, kundi damdamin. At paano kung sa huli, ang babaeng akala kong pansamantala lang sa buhay ko, siya pa ang magiging dahilan kung paano ko matututunang umibig. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa inyo, Miss Love. Ako nga pala si Aldo, 21 anyos. At kung may isang bagay akong hindi ko akalaing gagawin ko sa buhay ko, iyon ay ang ibigay ko ang sarili ko para lang sa pera. Hindi ako masamang tao, pero minsan kapag gipit ka na, kahit anong prinsipyo mo, nababasag. Lumaki ako sa likod ng bahay ng isang mayamang byuda, si Ma'am Charito, 50 anyos. Malaki ang bahay niya. Mansyon sa paningin ko noong bata pa ako. Sa likod ng bahay na iyon, may maliit lamang na bahay. At doon kami nakatira ng nanay ko. Matagal nang katulong si nanay sa kanya. Simula pa raw noong dalaga pa si Ma'am Charito, nandun na si nanay. Kaya parang pamilya na rin ang turing niya sa amin. O iyon ang akala ko noon. Habang lumalaki ako, nasanay na akong tumulong sa bahay. Tagalinis, taga-drive, minsan taga-pamili. Hanggang sa tuluyan na akong naging boy sa bahay na iyon habang nag-aaral ako ng kursong criminology. Pangarap ko talagang maging pulis balang araw. Gusto kong makaahon kami ni nanay sa hirap. Gusto kong magkaroon ng sariling bahay. Yung hindi na kami nakikitira sa likod ng bahay ng iba. Simple lang ang buhay namin. Pagod, pero masaya naman. Sa totoo lang, wala naman akong ipagmamalaki sa buhay. Pero kung sa pisikal na aspeto, medyo marami. Maganda kasi ang pangangatawan ko. Batak na batak kahit na 21 anyos pa lamang ako. Matangkad din akong lalaki at moreno ang balat. Pero kahit na ganoon, hindi pa ako nagkakaroon ng girlfriend at wala pa akong karanasan pagdating sa kama. Hanggang sa dumating ang araw na nagbago ang lahat. Isang gabi, habang naglalaro ako ng Mobile Legends sa phone ko, narinig ko ang malakas na ubo ng nanay ko mula sa kwarto nito. Ilang araw na rin siyang ganoon. Ayaw namang magpa-check up. Nay, agad akong tumayo at lumapit. Pagpasok ko, nakita ko siyang namumutla at pinagpapawisan. Hirap na ring huminga. Anak, mahina niyang sabi. Nahihilo ako. Kinabahan ako dahil hindi na to normal. Agad ko siyang dinala sa ospital kinabukasan. Doon ko nalaman ang masakit na katotohanan. Kailangang ma-admit agad, sabi ng doktor. May komplikasyon po sa bagang nanay ninyo. Kailangan ng test at gamutan. Kinakabahan talaga ako nun, Miss Love. Dahil wala talaga kaming pera. Sana man ako kukuha, wala namang kaming ipon. Parang gumuho ang mundo ko ng mga oras na yun. Kahit yata magtrabaho pa ako ng ilang taon, hindi ko agad makukuha ang malaking halaga na iyon. Nakakailanganin sa gamutan ni inay. Umupo ako sa gilid ng kama ni nanay habang natutulog siya. Kahit lalaki ako, hindi ko mapigilang hindi mapaiyak. Hindi pwede. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Kinabukasan, bumalik ako sa bahay. Si Ma'am Charito lang ang natatanging naiisip kong pwedeng takbuhan ko. Naabutan ko si Ma'am Charito sa may sala. Nakaupo at nagkakape. Tahimik ang paligid ng mga oras na iyon. Ma'am Charito? Mahina akong sabi. Tumingin siya sa akin. Kalmado ang mukha niya, pero may kakaibang tingin
na para bang sinusuri ako. "Oh, Aldo, kumastang nanay mo?" Napayuko ako. Kailangan po siyang ma-admit eh. Kaso, wala ho kaming pera. Saglit siyang natahimik. Uminom muna siya ng kape bago sumagot. "Magkanong kailangan mo?" "Malaki po. At alam ko pong hindi ko po kayang bayaran kaagad." Huminga ako ng malalim. Ito na siguro yung sandaling kailangan kong magpakumbaba. "Pwede po bang makahiram muna? Babayaran ko po kahit hulugan. Kahit abutin pa ng ilang taon." Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tumayo siya at lumapit sa akin. Doon ko napansin. Kahit 50 anyos na siya, Miss Love, hindi maikakaila na alaga niya ang sarili. Makinis ang balat, maayos ang pangangatawan, at talagang may kakaibang dating siya. Mistisa si Ma'am Charito. At maganda talaga kahit na may edad na. Sopistikadang tingnan. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla na lamang akong nailang ng mga oras na iyon. "Aldo," mainang sabi niya. "Alam mo naman kung gaano ko kayo katagal na tinutulungan, hindi ba?" "Opo, ma'am." Mabilis kong sagot. "At alam mo rin na hindi ako basta-basta nagbibigay ng pera ng walang kapalit." Napakunot ang noo ko noon. "Po?" Lumapit pa siya ng kaunti. Halos isang dangkal na lang ang pagitan namin. "Sige, hindi mo na kailangang bayaran ng pera." Diretso niyang sabi. Parang gumaan ang pakiramdam ko dahil sa sinabi niyang yun. Pero, sandali lang. "Basta, may kapalit ka rin na ibibigay dapat sa akin." Dugtong pa niya. Nanlamig ang katawan ko. Ano pong ibig niyong sabihin?" Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Ramdam ko yon. Parang sinusukat niya ako. "Matagal na kitang napapansin, Aldo." Sabi niya. "Matikas ka. Magandang pangangatawan mo. At hindi ka naman na bata." Hindi ako makasagot. Parang natutuyo ang lalamunan ko. "Kung papayag ka." Mahina pero malinaw niyang sabi. "Ako na ang bahala sa lahat ng gastos ng nanay mo." Huminto siya saglit bago tuluyang sinabi ang gusto niyang ipahiwatig. Kapalit nun, magiging akin ka. Parang tumigil ang mundo ko. Ano pong ibig niyong sabihin?" Alam ko naman na pero ayoko pang paniwalaan ang mga sinasabi niya. "Aldo, malaki ka na. Alam mo na yun." Diretso niyang sabi. Hindi na kita iikot-ikutin pa. Napatras ako ng isang hakbang. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Si Ma'am Charito, yung amo namin, yung matagal nang tumutulong sa amin. Ganito ang gustong kapalit. Ako. Anyway, hindi kita pipilitin. Pero isipin mong mabuti. Buhay ng nanay mo ang nakasalalay. Parang sinasakal ang puso ko sa mga sinasabi niya. Tama siya. Buhay ni nanay. Iyon ang kapalit. Sige na, umuwi ka na muna. Pag-isipan mo ang mga sinasabi ko. Tahimik akong lumabas ng bahay. Hindi ko na nga alam kung paano ba ako nakarating sa ospital. Pagkapasok ko, nakita ko si nanay na nakahiga. Mahina, pero pilit nang umingiti nung makita niya ako. Anak, okay na ako. Sabi niya kahit halatang hindi. Pwede na siguro akong lumabas. Ayos lang ako anak, huwag mo na akong isipin pa. Doon ako napaupo sa gilid ng kama niya. Hinawakan ko ang kamay niya. Unti-unting nawawalan ako ng lakas. Nay, mahina akong sabi. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang desisyon na kailangan kong gawin. Isang parte sa akin ang sumisigaw na mali. Pero isang parte rin ang nagsasabing wala naman akong choice. Kinabukasan, bumalik ako sa bahay ni Ma'am Charito. Nasa may sala ulit siya, para bang inaasahan niya na ako. Pagpasok ko,
Diretso ko siyang hinarap. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Papayag na ho ako, Ma'am Charito. Tahimik lang siyang tumingin sa akin. Pero sisimulan ho natin agad ang gamutan ng nanay ko. Ngumiti siya, pero hindi yon yung ngiti na nakasanayan ko. May kakaiba. Good, sabi niya. Alam kong pipiliin mo ang tama, Aldo. Tama, pero sa loob-loob ko, parang may mawawala naman sa akin. Isang bagay na hindi ko na maibabalik pa. At doon nagsimula ang isang kasunduang magpapabago pala sa buhay ko. Hindi lang bilang anak, kundi isang lalaking unti-unting mawawala sa kanyang sarili at prinsipyo. Kinagabihan, hindi ako agad nakatulog. Paulit-ulit na umiikot sa isip ko ang desisyong ginawa ko. Kahit anong pikit ko, mukha ni nanay ang nakikita ko. Nahihirapan at umaasa sa akin. At sa kabilang banda, si Ma'am Charito. Yung ngiti niya kanina, hindi ko makalimutan. Maaga ako nagising kinabukasan. Hindi na rin ako nag-abala pang kumain. Diretso na ako agad ng ospital para kumustahin si nanay. Pagdating ko, nadatnan ko siyang tulog pa rin. May nakakabit ng dextrose sa kanya. Pumunta ako sa bayaran para itanong sana kung magkano ang babayaran ko. Pero ang sabi ng nurse, naayos na po yung initial payment, sir. Napatingin ako sa kanya. Po? May nagbayad na po kagabi. Full down payment na po. Alam ko na agad kung sino yon. Pagkabalik ko sa kwarto ni nanay, napaupo ako sa tabi ng kama niya. Ganun lang kadali para kay Ma'am Charito na bayaran ng lahat. Pero kapalit naman nun, ako. Hinawakan ko ulit ang kamay ni nanay. Gagaling ka, nanay. Kahit anong mangyari. Pagkatapos kong siguraduhin na maayos na siya, bumalik na ako sa bahay. Mabibigat ang bawat takbang ko. Pagdating ko sa loob, tahimik ang paligid na para bang normal lang ang lahat. Aldo? Napalingon ako nang may tumawag sa akin. Nakita ko si Ma'am Charito. Nakatayo siya sa may hagdan. Nakasuot ng sando, pero napakagandang tingnan. Parang hinihintay talaga ako. Pumunta ka sa kwarto ko. Sabi niya ng diretsyo. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Opo, ma'am. Mainang sagot ko. Habang paakyat ako sa hagdan, pakiramdam ko bawat hakbang ay pabigat ng pabigat. Parang may bahagi sa akin na gustong umatras, pero huli na. Pagdating ko sa harap ng pinto ng kwarto niya, saglit akong tumigil. Huminga ako ng malalim. Ito na yun. Daan-daan kong kinatok ang pinto. Pasok ka, sabi niya mula sa loob. Pagkabukas ko, bumungad sa akin ang malinis at mabawong kwarto niya. Napakalaki, maaliwalas at napakalamig dahil sa aircon. Nandun siya sa may loob, nakaupo sa gilid ng kama. Isara mo na ang pinto, sabi niya na sinunod ko naman. Tahimik akong humarap sa kanya. Halos maririnig ko lamang ang sariling tibok ng puso ko. Lumapit ako, pero hindi ko alam kung saan ako titingin. Aldo, may nahon niyang sabi. Relax ka lang. Hindi ako makasagot. Lumapit siya sa akin. Ramdam ko ang presensya niya. Malapit. Masyadong malapit. Hindi naman kita sasaktan. Dagdag pa niya. Hindi masasaktan ang kinakatakutan ko, kundi kung ano ang mangyayari ngayong gabi. Lalaki ako. Pero nahihiya ako dahil wala pa akong alam. Yun ang totoo. Wala pa akong karanasan. Wala akong maipagmamalaki sa kanya. Hinawakan niya ang braso ko ng dahan-dahan. Huwag ka nang mahiya. Ako nang bahala sa'yo. May girlfriend ka ba ngayon? Wala po, Ma'am Charito. Pero may alam ka. Napapikit ako. Bigla akong nahiya. Sa totoo lang, Ma'am Charito, wala din ho eh. Napangiti siya noon. Kung ganoon, huwag kang mahihiya. Hanga nga ako sa'yo eh. Dahil sa edad mong yan, bihira ng lalaking katulad mo.
Nagagandahan ka naman ba sa akin? Oo naman. Kahit may edad na kayo maganda pa rin naman talaga kayo, madam. At doon nagsimula ang unang gabi ng kasunduan namin. Nung halikan niya ako, para akong nakuryente. Hindi ko alam ang gagawin ko. Basta ang natatandaan ko na lang, hindi ko makakalimutan ang gabing yun. Hindi ko na idedetali ang lahat, pero sapat nang sabihin na hindi iyon madali. May bahagi sa akin na nahihiya, may bahagi rin na gustong sumigaw, pero pinili kong manahimik. Pagkatapos nun, napakatahimik lang naming dalawa. Ako ay nakaupo sa gilid ng kama at hindi makatingin sa kanya. Hiyang-hiya talaga ako. Habang siya, normal lang, kalmado lang, na para bang wala lang. Masasanay ka rin, Aldo. Sabi niya na para bang normal lang na bagay iyon. Hindi ako sumagot. Hindi ko kasi alam kung ano bang mararamdaman ko. Bago ako lumabas ng kwarto, iniabot niya sa akin ng isang sobre. Tulong mo sa sarili mo. Sabi niya. Pagkabukas ko, may laman itong pera. Mas marami pa nga sa isang buwang sahod ko bilang boy niya. Napahigpit ang pagkakahawak ko sa sobre. Ito na ba ako ngayon? Pagkalabas ko ng kwarto, pakiramdam ko ibang tao na ako. Dumaan pa ang mga araw at paulit-ulit lang ang mga nangyayari. Sa umaga, normal lang akong boy sa bahay na iyon. Naglilinis, nag-aayos, tumutulong sa kung ano pa ang mga kailangang gawin. Sa hapon, pumupunta ako sa ospital para kay nanay. At sa gabi, bumabalik ako sa silid ni Ma'am Charito. Unti-unti nasanay na ako, pero ang isip ko hindi pa rin. Isang gabi, habang pauwi ako galing ospital, nadatnan ko si Ma'am Charito sa may sala. Nakauwi ka na pala? Tanong niya. Opo, kakarating lang. Kumustang nanay mo? Mas okay na po, ma'am. Salamat ho Tumango siya. Good. Tuloy-tuloy lang ang gamutan niya. Napatingin ako sa kanya. Salamat po. Sa lahat. Sabi ko. Ngumiti siya. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, Aldo. Dahil may kapalit naman lahat. Diretso niyang sabi at walang paligoy-likoy. Napayuko ako noon dahil alam kong totoo, pero masakit palang pakinggan. Lumipas pa ang ilang araw, unti-unti nang bumubuti ang kalagayan ni nanay. At ako, unti-unti ring nagbabago. Napapansin ko na minsan, hindi na ako gano'n na kailang kay Ma'am Charito. Minsan nag-uusap na kami na parang normal lang. Minsan napapangiti na rin ako sa mga biro niya. At iyon ang kinakatakot ko. Hindi yung ginagawa namin, kundi yung pakiramdam na baka nasasanay na akong kasama ang byuda. Isang gabi, habang magkasama kami sa kwarto niya, bigla niya akong tinanong, Aldo, galit ka ba sa akin? Napatingin ako sa kanya. Hindi ko agad siya sinagot, kasi hindi ko rin alam. Tahimik kaming dalawa ulit. Hindi naman kita pinilit, hindi ba? May choice ka naman. Dagdag pa niya. Natawa ko ng mapait. Choice? Kung kayo bang nasa kalagayan ko, ma'am, ano bang pipiliin ninyo? Hindi siya sumagot. Dahil doon ko rin na-realize. Pareho lang kaming may kailangan. Magkaiba nga lang ng dahilan. Siya, gusto niya ako. Ako, kailangan ko siya. At sa gitna ng lahat ng iyon, unti-unti akong nawawala sa kung sino ako dati, pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Lumipas ang mga araw na halos pare-pareho ang takbo. Sa umaga, ginagawa ko ang mga gawain sa bahay. Sa hapon, nasa ospital ako, bantay kay nanay. At sa gabi, ako at si Ma'am Charito, magkasama sa iisang bubong, sa iisang lihim, sa iisang silid. Pero habang tumatagal, Miss Love, may nagbabago. Hindi na lang ito tungkol sa kasunduan namin. Unti-unti, mas nakikilala ko na siya hindi bilang amo, kundi bilang isang babae. Isang hapon, pagod akong umuwi galing ospital.
Mabigat ang katawan ko. Gutom at halos wala ng lakas. Pagpasok ko sa kusina, nadatnan ko siya roon. Nandito ka na pala. Sabi niya na hindi malang tumitingin. Opo, ma'am. Halika na, kumain ka muna. Napatingin ako sa may mesa. May nakahain ng mga pagkain. Mukhang mainit pa at bagong luto. Para po sa akin to? Tanong ko na medyo nag-aalangan. Hindi, para sa kapitbahay. Sagot niya na may bahagyang ngiti. Napangiti rin ako. Hindi ko mapigilan na ngumiti dahil may side siyang palabiro na unti-unti ko lang nalaman mula nang magkasama kami. Umupo ako at nagsimulang kumain. Tahimik lang siyang nasa tapat ko. Nakatingin paminsan-minsan. Dahan-dahan lang, hindi ka naman mauubusan eh. Para sa'yo lahat yan, sabi niya. Pasensya na ho, nagutom lang talaga ako. Alam ko, kaya kumain ka lang ng kumain. Niluto ko talaga yan para sa'yo. Napapangiti ako dahil unti-unti kong nakikilala ang ugali ng byuda. Hindi siya masungit, Miss Love. Mabait talaga siya at maalaga. Kapag alam niyang pupunta ako ng ospital, magpapadala na siya ng prutas para kay nanay. Simple lang ang mga usapan namin, pero gumagaan na ang pakiramdam ko. Hindi ko may paliwanag kung bakit, pero unti-unting nagkakaroon ng kislap ang mga mata ko sa tuwing tinititigan ko siya. At dahil bakasyon naman, wala akong iniintinding klase. Mas marami kaming oras na magkasama. Mas nagiging natural ang lahat. Isang gabi, habang nasa beranda kami, tahimik ang paligid at malamig ang simoy ng hangin. Alam mo, bigla niyang sabi, matagal na rin akong nag-iisa. Dati napakaingay ng bahay na ito. Alam mo naman yan, hindi ba? Ang anak ko at ang asawa ko. Masayang-masaya kami. Pero sa isang iglap nawala ang lahat. Hindi ako nagsasalita. Nakikinig lang ako sa kanya. Pero nag-iba ang pakiramdam ko mula nang maging mag-isa ako. Dagdag niya. Namatay kasi ang mag-ama ni Ma'am Charito sa isang aksidente. Sinundo ng asawa niya ang anak nila sa eskwelahan at sa pag-uwi nila na aksidente sila na siyang bumawi sa buhay ng dalawa. Alam ko rin naman ang hirap na pinagdaanan ni Madam Charito. Kaya nga naiintindihan ko kung bakit naging masungit siya simula noon. Saglit siyang natigilan at tumingin sa akin. Salamat Aldo. At nandito ka. Anya, hindi ako makasagot. Pero may gumaan sa loob ko. Unti-unti, nasasanay na rin ako sa presensya niya. At sa totoo lang, hinahanap-hanap ko na rin siya. Hanggang sa isang araw, bigla niyang sinabi, Aldo? Po, ma'am? Sasama ka sa akin bukas ha? Saan ho? May pupuntahan lang tayo. Isang party. Hindi na ako nagtanong pa. Tumango na lamang ako. Kinabukasan, binigyan niya ako ng maayos na damit. Polo, pantalon, sapatos. Subukan mo kung bagay sa'yo, sabi niya. Pagkaharap ko sa salamin, saglit akong natigilan. Natulala ako. Parang hindi ako yun eh. Ayos. Bagay sa'yo. Sabi niya habang nakamasid. Salamat po. Pagdating namin sa venue, agad kong naramdaman na hindi ako kabilang sa mundong yun. Magagara ang damit ng mga tao. Mukhang mamahalin ang lahat ng suot. May mga alahas. Bawat kilos nila parang sanay na sanay sa ganitong klase ng buhay. Dumikit ako sa kanya. Relax ka lang. Kasama mo naman ako eh. May hinahon niyang sabi. Isa-isa niya akong pinakilala sa mga kaamiga niya. Ngumingiti lang ako. Pero ramdam ko ang mga matang nakatingin sa akin. Mapanuri, mausisa. Maya-maya lang may lumapit na isang babae. Napakaganda ng ayos niya. Halatang mayaman din. May edad na rin tulad ni Ma'am Charito. Charito, bati niya sabay beso. Corazon, sagot ni Madam. Napatingin ang babae sa akin.
At sino naman siya? Tanong niya na may ngiti sa labi. Kasama ko. Sagot ni Ma'am Charito na kalmado. Tinitigan ako ng babae mula ulo hanggang paa. Aba, hindi mo naman sinasabi sa akin ha? Mukhang naglilihim ka na yata. Sabi ng babae na bahagyang natawa. Napailing ako sa sarili ko. Hindi na kasi ako komportable. Lumapit siya kay Ma'am Charito at bumulong dito ng mahina pero naririnig ko naman. Pwede bang hiramin? Kahit isang gabi lang, sabi nito. Nanlalamig ang pakiramdam ko noon. Hindi ko alam kung paano gagalaw. Tahimik si Ma'am Charito sandali tapos dahan-dahan tong umiti. Yan ang hindi pwede, Corazon. Sagot niya ng diretsyo. Natahimik ang babae. Grabe ka naman. Sabi nito na tila nagbibiro. Hindi ka na yata marunong mag-share. Charito. Umiling si Ma'am Charito. Hindi naman kasi siya bagay na ipinapasa-pasa. Seryosong sabi ni Madam. At hindi ko rin siya ipinapahiram, Corazon. Nagkatinginan silang dalawa. Ramdam ko ang bigat ng mga sinabi niya. Okay, I get it. Sabi ng babae, sabay taas ng kamay. Ngumiti siya ulit pero ramdam kong may halong pagkabigo. Pagkaalis ng babae, saglit akong napatingin kay Ma'am Charito. Hindi siya nagsasalita pero nakangiti sa akin. Pagkatapos ng party, tsaka kami umuwi. Habang nagdadrive, paminsan-minsan napapatingin sa akin si Ma'am Charito. May problema po? Tanong ko dito. Wala naman, sagot niya. Saglit siyang napangiti ulit. Habang nagmamaneho ako, maya-maya may kung anong pumasok sa isip ko. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong nagminor at huminto sa isang tahimik na bahagi ng kalsada. Napatingin siya sa akin. Oh, bakit tayo tumigil, Aldo? Hindi ako agad sumagot. Tumingin lang ako sa kanya, hindi bilang amo, kundi bilang isang babaeng matagal ko nang kasama at ngayon ko lang tunay na nakikita. Ano bang iniisip niyo? Tanong ko. Hindi siya nagsalita, pero sa mga mata niya, makikita na may sagot. Unti-unti akong lumapit sa kanya at sa loob ng sasakyan, sa gitna ng tahimik na gabi, muling may nangyari sa pagitan naming dalawa. At sa mga oras na yon, ako ang may gusto. Hindi yun dahil sa kasunduan namin. Hindi dahil sa utang na loob ko. Kundi dahil pinili ko. Gusto ko siya. Pagkatapos noon, tahimik lang ulit pero iba na ang pakiramdam ko. Habang pinapaandar ko ulit ang sasakyan, malinaw sa akin na may nagbago na. At sa pagkakataong iyon, hindi na lang ako ang nadadala ng sitwasyon. Kusang loob ko na ring pinapasok ang sarili ko sa mundo niya dahil unti-unti nagiging mahalaga na siya sa akin. May mga desisyon sa umpisa talaga, Miss Love. Napakiramdam mo mali. Pero habang tumatagal, doon mo nakikita kung saan ka talaga humahantong. Ilang linggo matapos ang gabing yon, tuloy-tuloy ang pagbabago. Hindi na namin kailangang pag-usapan kung anong meron kami. Sa umaga, ginagawa ko pa rin ang trabaho ko. Ang maglinis, mamili, mag-ayos ng kung ano-ano sa mansyon. Sa hapon, sa ospital. Sa gabi, pag-uwi, diretso sa kwarto ng byuda. Minsan magkasama lang naman kami, magkatabi at walang nangyayari sa amin. Masaya na siyang nakikipag-usap lang sa akin. Hanggang sa dumating ang araw, sinabi ng doktor na pwede nang ilabas ang nanay ko. Tuwang-tuwa ako noon, pero kailangan pa rin ng pahinga at tuloy-tuloy na gamutan. Napangiti ako. Hindi ko na napigilan. Pag-uwi ko sa bahay, hinanap ko agad si Ma'am Charito. Nasa may sala siya. May hawak na tsaa. Pwede na po palang umuwi si nanay, sabi ko dito. Dahan-dahan siyang napangiti. Mabuti naman kung gano'n, sagot niya. Salamat ho, dagdag ko.
Kung hindi dahil sa inyo, huwag mo nang ulitin yan. Putol niya, pero hindi siya galit. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, Alto. Tahimik kami sandali, tapos bigla siyang nagtanong. Pagka-uwi niya, anong plano mo? Napaisip ako. Hindi ko pa po alam. Sagot ko. Pero pwede bang hindi na bumalik sa dati? Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Sigurado ka? Opo naman. Hindi siya nagsalita at ngumiti lang. Nung sa wakas nakauwi na si nanay, masayang-masaya kami kahit mahina pa siya. Anak, napakalaki ng utang na loob natin kay madam. Sabi niya. Ngumiti lang ako. Huwag niyo na munang isipin yun, Nay. Importante, nandito na kayo. Nakauwi na kayo ng ligtas. Dumating si Ma'am Charito para kumustahin siya. Magpahinga ka lang, sabi niya kay nanay. Kami nang bahala dito. Salamat po talaga, Ma'am. Halos maiyak na sagot ni nanay. Tama na yan, sagot niya. Basta gumaling ka. Pinapanood ko lang silang dalawa. Sa unang pagkakataon, hindi ko tiningnan si Ma'am Charito bilang amo, kundi bilang babaeng pinili ko na pagkatiwalaan. At doon ko mas naintindihan, hindi lang ako ang binago ng sitwasyon, pati siya. Lumipas ang mga araw. Si nanay nasa bahay lang muna. Ako naman ang mas madalas na nasa loob ng bahay ni Ma'am Charito. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto ko rin. Isang gabi, nasa beranda kami. Mahangin at tahimik na ang paligid. Pwede ka nang umalis kung gusto mo. Bigla niyang sabi. Napalingon ako. Bakit niyo po nasabi yan? Dahil wala ka naman ng dahilan para manatili. Diretso niyang sagot. Ayokong isipin mo naman may obligasyon ka pa. Magaling naman ng nanay mo. Hindi mo na kailangan ng pera. Napangiti ako ng bahagya. Kung aalis ako, matagal ko na sanang ginawa. Natahimik siya sa sinabi ko. Hindi na po ako nandito dahil may kailangan ako sa inyo. Matagal nang hindi ganun. Dagdag ko pa. Tumingin siya sa akin, parang naghahanap pa ng kasunod na sasabihin. Pero hindi ako ang nagsalita. Kung ganoon, bakit ka nandito? Tanong niya. Huminga ako ng malalim. Dahil gusto ko. Gusto mo? Ano? Tanong niya ulit. Mas mahina. Napatingin ako sa kanya. Sa mga mata niya, wala na yung pagiging amo niya. At ako? Ang lalaking hindi na sigurado kung kailan nagsimulang nagkagusto ko sa kanya. Basta, gusto ko pong nandito ako. Sa tabi ninyo, kasama kayo. Tahimik lang siya. Hindi ko pa kayang ipaliwanag lahat, Ma'am Charito. Pero hindi po ako napipilitan. Dahan-dahan siyang ngumiti, tumayo at lumapit. Napapikit pa siya sandali, parang pinipigilan kung anong nararamdaman. Pagdilat niya, mas malamlam na ang mga mata niya. Matagal na kitang hinihintay magsabi ng ganyan. Mahina niyang sabi. Nagulat ako. Talaga? Tumango siya. Akala mo ba, ikaw lang ang nagdadalawang isip? Hindi ko napigilang mapangiti. Sa unang pagkakataon, pareho na kami ng kinatatayuan. Wala nang kasunduan, wala nang kapalit, kundi pagpili. Mula noon, nag-iba ang lahat. Hindi na ako boy sa bahay na iyon. Hindi na rin siya basta amo lang. Magkasama kami sa hapag, magkatabi sa higaan, magkausap, hindi nag-iiwasan. Si nanay, tahimik lang na napapansin ang pagbabago sa pagitan naming dalawa ni Madam Charito. Hindi siya nagtatanong. Pero isang hapon, nagulat ako nang tinanong niya ako. Anak, masaya ka ba? Tumingin ako sa kanya. Nay, ano hong ibig niyong sabihin? Anak, kahit hindi mo sabihin, alam ko. Nakikita ko ang lahat. Masaya ka ba? Opo, sagot ko ng mahina. Ngumiti lang siya. At sa wakas, sigurado na ako. Hindi ko man nasasabi pa ng diretso ang salitang mahal kita.
kay Charito. Alam kong doon na rin yon pupunta. At sa bawat araw na magkasama kami, unti-unti ko na rin yung natututunang aminin, hindi lang sa kanya, kundi sa sarili ko, na nagmahal ako ng babaeng malaki ang agwat ng edad sa akin. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Miss Love, at maraming salamat po sa pag-share ng aking istorya sa channel nyo.